Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Good AM po, Sir Kira. Pangalanan niyo na lang po akong Makmak. Last year ko lang po na-discover itong channel niyo nung mapakinggan ko kayo sa Ambar Horror Story ni Sir Neb. Bale, may gusto lang akong i-share na kwento. Sana mapasama sa upload mo. Ilang taon na nang mangyari itong ikukwento ko sa inyo. Pero hindi ko ito makakalimutan sa tanang buhay ko. Originally, ay taga Bulacan po talaga kami. Doon ako ay pinanganak, lumaki. Doon ko rin nakilala ang napangasawa kong si Beth. Nung magpakasal kami, plano na talaga naming bumukod ng bahay. Nakikipisan lang kasi kami sa mga magulang ko noon. Although, wala naman nagiging problema, pero kasi mas maganda pa rin na bumukod kaming mag-asawa. Kaya naman naghanap ako sa marketplace ng mga apartment na for rent. Dito lang din sana sa Bulacan ang plano. Pero may nakita kasi akong isang post na talagang nakaagaw ng pansin ko. House for rent siya. Unfinished pa yung bahay pero buo na. Hindi naman kalakihan. Pero maganda. May linya na rin ng kuryente at tubig. Meron ding linya ng internet kung kailangan magpakabit. Malawak yung bakuran na kinatitirikan ng bahay. Maraming puno sa paligid. At mukhang maaliwalas yung lugar. Ang pinaka nakakapang-akit talaga sa post na yon ay yung mababang upa nito. Ang kaso, nung tignan ko naman kung saan, napakalayo pala. Hindi ko na po sasabihin kung saan, Sir Kira. Ayoko namang makasira ng reputasyon ng isang napakagandang lugar. Basta, nasa isang halos tagong baryo na ito sa norte. Sinave ko lang muna yung post na yon para hindi na ako mahirapang hanapin. Tapos, naghanap ulit ako. Kaso, wala na akong mahanap na ganun kagandang posting nun. Yung mga kasing baba ng upa nito, puro hindi maganda. Kung hindi maliit, room lang. O di kaya naman, studio type lang na hindi kagandahan yung lugar. Yung mga halos kasing ganda naman ito, hanap naman sa taas ng upa. So long story short, Sir Kira, minessage ko yung nag-post. Pinuntahan namin ni Mrs. yung property. Nagkasundo naman. At ayun na. Doon na nga kami nalipat sa napakaganda at murang bahay na yon. Fast forward po tayo ng konti. Okay naman yung mga unang linggo namin doon sa lugar. Nakapagbukas agad kami ng maliit na sari-sari store sa harap ng bahay. Mula sa ipon namin ni Mrs. Ako naman, freelance artist naman ako. Kaya lagi lang din akong nasa bahay. Meron ding malapit na basketball court doon. Kaya nakakapaglaro-laro din ako. May ilang mga kakilala na rin si Mrs. Ako, yung mga nakakausap ko sa labas at mga nakakalaro. Si Mrs. naman, yung mga madalas na bumibili sa kanya. At yung mga nakakausap niya kapag nagwawalis siya sa bakuran tuwing umaga. Mga nanguusisa sa amin dahil nga dayo at baguhan lang kami sa lugar. Isang gabi, habang naghahapunan kami, naikwento sa akin ni Mrs. yung mga napapansin niya sa bahay. Ilang gabi na raw siyang nagigising ng madaling araw dahil may naririnig siyang kaluskos sa bubungan namin. Para daw bang may naglalakad. Tapos ilang beses na rin siyang
may nakitang itim na pusa sa may kusina namin. Nung una raw, sinubukan niya pang hawakan, pero umiiwas yung pusa. Mailap daw. Binibigyan niya rin ng tirang ulam, pero parang hindi naman daw interesado, kaya naman hinayaan niya na lang. Medyo natatakot na nga rin daw siya, kasi iba raw makatitig yung pusa. Parang hindi ordinaryong pusa. Basta may iba raw sa tingin nito. Ang totoo, Sir Kira, unang gabi pa lang namin doon, nakaramdam na rin ako ng kakaiba. Hindi kasi ako makatulog noon dahil namamahay pa ako. Siguro mga madaling araw na yon, nakarinig ako na parang may naglalakad sa bubungan ng bahay. At dahil nga unfinished pa yung bahay tulad ng sinabi ko kanina, wala pa rin itong kisame. Kaya dinig na dinig ko yung marahang yabag sa bubong. Hindi ko lang binigyan ng iba pang pakahulugan. Inisip ko, baka pusa lang yon. Ilang gabi ko na nga rin napapansin yung pusang itim sa kusina namin na biglang tatakbo sa likod bahay kapag sinita ko. Hindi ko lang sinasabi kay Mrs. yon dahil ayoko namang matakot siya. Yun pala, napapansin niya nga rin. Siyempre, hindi naman tayo inosente sa mga ganong bagay. Kahit papano, napaghandaan ko na rin yung mga ganoong senaryo. Kampante lang ako nung una kasi nga akala ko ako lang ang nakakapansin. Baka kako napaparanoid lang ako dahil nga bago at dayo lang kami sa halos liblib na lugar na yon. Mula ng gabing yun na mapagkwentuhan namin yung mga napapansin namin sa lugar, naging alisto na ako. Naglalagay na ako ng asin sa mga pintuan at mga bintana namin. Pati na rin sa awang ng pader at bubong. Tinadtad ko talaga yon ng asin at bawang. Inilabas ko na rin sa maleta namin yung binili kong buntot pagi. 3 yon, isa para kay Mrs. Medyo may kamahalan pero ayos na rin kung kaligtasan naman namin ng kapalit. Naglagay din ako ng double lock sa mga pinto ng bahay. Bale, triple lock na siya kasi tig-2 yung inilagay ko sa bawat pinto. Naglalagay na rin ako ng baliktad na walis sa harap ng pinto namin, sa main door at sa back door. Hindi ko sigurado kung walis tingting ba o walis tambo na bago, kaya naglalagay na ako ng pareho. Nagugulat pa nun si Mrs. sa mga paghahanda ko, pero hindi naman siya kumukontra. Naniniwala kasi siyang nag-e-exist talaga ang mga aswang. Dahil muntik nang mabiktima noon ng nanay niya noong ipinagbubuntis pa nito yung panganay at bunso nilang kapatid. Bale, 5 po kasi silang magkakapatid, Sir Kira. Pero ibang kwento na yon. Pag nagkaroon ulit ng time, ipapakwento ko ulit kay Mrs. So balik po tayo. 3 gabing naging tahimik at maayos ang tulog namin mula nung gawin ko yung mga ritual na yon. Akala ko talaga titigilan na kami. Bumubuelo lang pala. Hindi ko alam kung anong oras na yon. Si Mrs. tulog na. Pero ako, may pinagpupuyatan akong project nun para sa client ko. Need na kasing maipasa kinabukasan. Itong gabi na to, yung nagturo sa akin na dapat pala pati yung mismong bubong ay dapat na hinahagisan ko rin ng asin. Bakit? Habang busy kasi ako sa ginagawa ko nun, bigla na lang may lumagabog ng malakas sa bubungan namin. As in malakas. Nagising nga si Mrs. sa lakas nun eh. Gulat na gulat kaming pareho, pero kinalma ko lang ang sarili ko. Agad kong isinara yung laptop ko dahil yun na lang yung liwanag nun sa kwarto.
Kinuha ko agad sa likod ng pinto yung buntot pagi. Nakahanda na rin noon yung asin at ang rosaryo namin. Magkatabi kami ni Mrs. noon at nakaupo lang sa sahig. Nakikiramdam sa mga susunod na mangyayari. Rinig na rinig namin noon na ilang beses na may nagpatalon-talon sa bubong ng bahay. May tatalon sa bubong, tapos may babagsak sa lupa. Kaya sigurado kaming hindi lang iisa yung nilalang na gumagambala sa amin nung gabing yon. Dasal kami nagdasal ni Mrs. Hanggang sa makarinig kami ng, hindi ko sure kung ungol bang matatawag yon. Basta nakakapangilabot yung tunog nun. Alam niyo yung tunog ng zombie? Imagine niyo yung zombie na umuubo. Parang nasa ganyan yung tunugan niya. Tapos yung tunog na ginagawa natin kapag nakaupo tayo sa trono at umiire. Tapos masakit yung tiyan natin at pinipilit nating ilabas. Ewan ko lang pala kung ganun din kayo ha. Pero parang ganun yung mga tunog na naririnig namin nung mga oras na yon. Takot na takot kami ni Mrs. Pero nagpapakakalma lang kami. Dahil alam naming mas gusto nila yon, ang matakot kami. Maya-maya pa, narinig namin ni Mrs. na parang mas dumadami pa yung nasa labas. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumilip na ako sa bintana ng kwarto. Nga pala, Sir Kira, yung mga bintana ng bahay sliding window lahat. Pero mga nakagrills ito sa labas. At sure ako na nailak ko naman sila. Nakatint din ito ng silver. Kaya para siyang salamin sa labas. Pero mula sa loob, kita namin ang nasa labas. Nilagyan ko nun kasi ang sabi, kapag nakita daw ng aswang ang sarili nila sa salamin, ay bigla itong matatauhan at babalik sa katinuan. So balik po ulit tayo. So hindi ko na nga natiis nun. Sinilip ko na yung labas. At putya, Boss Kira, nasa 3 o 4 ata yung nakita kong mga gumagapang sa labas. Bukod pa yung mga nasa bubong at yung mga nakapalibot sa bahay. Parang mga tao lang din naman sila na mabubuhok. Mga nakahubot-hubad sila at parang mga unggoy kong gumapang. Kitang-kita ko yung pagtingala nila na parang umaamoy-amoy pa sa hangin. Kita ko yun kahit na walang ilaw sa labas dahil na rin sa mga ilaw ng kapitbahay namin. Linawin ko lang po ha, hindi po buntis ang asawa ko nung time na yon. Actually po, hindi kami nagkaanak dahil isa sa amin ang may problema. Pero ibang kwento na po yun. Takot na ako nun. Pero hindi ko maialis yung tingin ko sa labas. Hanggang sa hatakin ako ng asawa ko at may itinuturo siya sa may itaas ng pader. Tangina, Sir Kira, may malaking kamay doon. Ang hahaba ng mga daliri at mga kuko ng kamay na yon na parang sumusubok na doon lumusot para makapasok sa loob ng bahay. Pero gaya ng sinabi ko, nakapaglagay na rin ako ng pangontra doon. Gustong-gusto kong hagupitin ng buntot pagi yung kamay na yon, Sir Kira. Pero hindi ko ginawa. Baka kasi magalit pa ito at lalo lang silang maging agresibo. Kumbaga, idinadaan ko pa sa demokrasya ang napakadelikadong sitwasyon namin na yon. Maya-maya, ay may narinig kaming mga sasakyan na dumating at huminto sa harap ng bakuran at parang sinadyang ilawan ng headlight yung bahay. Tapos
nakarinig din kami ng ilang mga putok ng baril. Yun pala, itinext ni Mrs. yung may-ari ng bahay at sila nga yung mga dumating. 2 sasakyan silang dumating nun. Dinig namin yung mga lundagan ng mga aswang na nagpupulasan na palayo sa bahay. Kinatok kami ng may-ari ng bahay, pero natagalan pa bago kami nagkaroon ng lakas para kumilos at pagbuksan sila. Iyak nang iyak si Mrs. nun sa takot nung nasa sala na kaming lahat at nag-uusap. Hingi naman ng hingi ng pasensya yung may-ari dahil hindi daw nila nabanggit sa amin ang tungkol nga sa mga nilalang na yon. Hindi daw kasi nila akalain na aatake ito ng ganoon kalala. Ang sabi pa nila, hindi na daw babalik yung mga yon. Parang nang welcome lang daw. Actually, parang wala pa ako sa wisyo nun. Oo lang ako ng oo sa mga sinasabi nila. Umaga na nang umalis sila. Maliwanag na. Nagpasalamat naman kami dahil pinuntahan nila agad kami pagka-text lang ni Mrs. Ewan ko na lang kung anong nangyari sa amin kung sakaling hindi sila dumating at hindi naisip ni Mrs. na i-text nga sila. Totoo din naman yung mga sinabi nila, Sir Kira, na parang winelcome lang kami ng mga aswang na yon. Dahil pagkatapos nga ng gabing yon, ay hindi na ulit namin sila naramdaman. Yes, Sir Kira, hindi pa kami umalis nun. Tumagal pa kami ng 3 taon sa bahay na yon. Ganun namin siya kagusto ni Mrs. Sayang nga eh. Kung may pera lang sana kami nun, kami na lang sana ang nakabili ng bahay na yon. Pagkatapos pala ng gabing yon, Sir Kira, umuwi muna kami sa bahay ng magulang ni Mrs. 2 linggo rin muna kaming nagstay noon sa kanila bago ulit kami bumalik sa bahay kasama ang parents niya. 1 buwan nila kaming sinamahan sa bahay. At nung umuwi sila, mga parents ko kasama yung 2 ko pang nakababatang kapatid ang pinapunta ko sa bahay para samahan nila kami doon. 2 buwan din ata sila mahigit sa amin. Doon na kami unti-unting nagkaroon ng lakas ng loob na mag-solo ulit sa bahay na yon. At ayun na nga, hindi naman na naulit-ulit yung pangyayari na yon kahit pa noong kasama namin ang pamilya namin. Yan po ang karanasan namin ni Mrs. na hinding-hindi namin malilimutan hanggang sa huling segundo ng buhay namin. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagbasa. Hello, Sir Kira. Listener niyo po ako sa Spotify. Sana tama itong pinagsendan ko ng kwento ko. Tawagin niyo na lang po akong Jimwell. Dati po akong OFW sa Taiwan. Nag-for good na po ako dito sa amin. Hirap po kasi talaga na malayo sa asawa at anak. Kaya pinili ko po na dumito na lang kaysa malayo. Naipasok po ako ng kakilala na maging enforcer sa harap ng school. Ako yung pumapara sa mga sasakyan para makatawid ng maayos yung mga estudyante sa kalsada. Hindi malaki ang kita, pero mas okay na yon kaysa wala, di ba? Habang tumatagal ako sa trabaho na yon, halos makilala ko na ang lahat ng mga estudyante at ang mga sundo nila. Nagkakaroon ako ng attachment sa mga bata. Kaya gusto ko na masiguro na yun talaga yung sundo nila. May nangyari na kasi na hindi nakauwi yung bata sa kanila na yun pala may ibang sumundo.
at iginala muna ito ng hindi ipinagpapaalam sa magulang. Parang bigla lang akong nakaramdam ng responsibilidad sa sarili ko at sa kanila na dapat kahit paano makilala ko kung sino ang sumusundo sa bata. Kasi nakakaawa naman yung bata kung ano pang mangyari sa kanila kung bigla na lang may ibang tao ang sumundo. Tumagal ako sa trabaho ko na yon. At karamihan na talaga, kung hindi man lahat, kilala ko na. Kapag may ibang sumusundo na hindi ko kilala, itatanong ko sa bata kung sino yon at kung kaano-ano niya yon para makasiguro lang. Halos lahat ay nakakabiruan ko na. Yung mga bata ay kilala na din talaga ako, kaya binabati-bati din nila ako kada makikita nila ako sa daan o sa kahit saan man. Ngayon, may isang estudyante talaga na kinagigiliwan ko. Batang lalaki na sobrang bibo. Sa akin yung tumatabi kapag uwian na at kapag wala pa ang sundo niya. Tapos kukumustahin ko siya kung nakakasagot ba siya sa guro, mga ganyan. Sasagot naman siya. Madalas nga nagkukwento pa. Kahit minsan ay hindi ko siya naiintindihan kasi bulol pa siya. At maingay kapag labasan ng mga estudyante, umuoo na lang talaga ako. Araw-araw yon ganon, walang mintis. Minsan nakakasalubong ko siya sa daan, kasama yung kuya niya, at tatawagin pa rin niya ako at kakawayan. Hindi din kasi kalayuan ang bahay nila sa amin, kaya madalas-dalas ko rin siyang makita sa labasan. May isang araw na dumating siya sa school ng mag-isa. Tumawid ako agad sa kabila para lapitan siya. Tinanong ko pa siya noon. Sabi ko, "Oh, Pogi, bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan yung kuya mo?" Nasinagot naman niya ng, "Umalis po agad Nagmamadali." Di okay. Hinatid ko pa siya doon mismo sa gate ng school para lang masiguro ko na doon siya diretso. Nung tanghali, naglalabasan na ang mga estudyante. Pero wala pa rin siya, kaya tumingin ako sa gate. At doon, nakita ko siyang nakatingin lang din sa akin. Lumapit ako. Tinanong ko siya kung wala pa ba yung sundo niya. Sabi naman niya, wala pa. Sabi ko na lang, ihatid ko na lang siya mamaya kapag wala ng estudyante sa labas at wala pa rin yung sundo niya. Hindi ko makita yung guard sa gate, kaya hinila ko na lang siya sa isang malapit na upuan doon at binilinan ko siya na wag aalis. Nung makita ko yung guard na papalapit, nakampante na ako dahil hindi rin naman siya nagpapalabas ng batang walang sundo. So fast forward po. Nung wala ng estudyante sa harap ng school, lumapit ako para tignan kung nandun pa siya. At nandoon pa rin nga siya. Mabilis siyang lumapit sa akin at tumawak sa kamay ko. At sabay na kaming naglakad pa uwi. Nagkukwentuhan pa rin kami noon. Tinatanong ko kung okay ba siya sa room, kung may assignment ba siya, mga ganyan lang naman. Tapos sinasagot din naman niya ako na may kasama pang kwento ng nangyari sa loob ng room. Nung malapit na kami sa bahay nila, ang daming tao. Kaya hindi na ako pumasok. Sinabi ko na lang sa kanya na pumasok na siya at uuwi na ako. Hinintay ko siyang makapasok sa gate nila bago ako tumawid at umuwi na nga sa amin. Pagdating ko sa amin, chinismisan agad ako ni Mrs. na nagkaroon daw ng aksidente sa motor malapit lang sa amin at meron daw batang namatay. Yun daw batang kaklose ko. Dinescribe pa ni Mrs. yung itsura ng bata. Kaya nanginig talaga ako sa kaba sa mga sinabi niya. Kako, paanong nangyari yun? Ako pa nga kakong naghatid sa kanya. Ngayon lang. Napatingin sa akin si Mrs. Matagal kaming nagtitigan. Tapos, inulit niya yung pagkakadescribe sa batang na-aksidente kanina. Kasi baka daw iba yung iniisip ko. Pero siya talaga yung batang sinasabi niya
Pinilit niya pang alalahanin yung pangalan ng bata. At nung maisip niya, sinabi niya agad. Sino nga ba yun? Yung Aaron? Oo, tama, Aaron nga. Yung cute na bata. Yung close mo nga. Para talagang nawalan ng lakas yung tuhod ko noon, Sir Kira. Iisang bata nga ang sinasabi ng misis ko at yung nasa isip ko. Pero di ko maipaliwanag kung paanong nangyari yon. Kinagabihan, nagpunta kami ng asawa ko sa bahay nila Aaron. At talagang kahit hindi ko pa kaano-ano yung bata, parang ako ang nawalan. Nakausap ko rin yung magulang ni Aaron at ikinuwento ko sa kanila yung nangyari nung araw na yon. Naiyak na lang din siya at nasabi niya na baka hindi pa alam ni Aaron na wala na siya. Nagpasalamat din sa akin ang mag-asawa dahil naihatid ko daw si Aaron sa bahay nila. Baka daw ngayon alam na ni Aaron na patay na siya. Gabi-gabi akong nandoon hanggang sa araw ng libing niya. Kinukwentuhan ko siya sa huling sandali niya sa ibabaw. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Ipinagdadasal ko na lang na sana nga ay naihatid ko siya ng maayos sa dapat niyang paroonan. Sana makarating siya sa taas. Maraming salamat po, Sir Kira. Hello po, Sir Kira. Kumusta po? Sana mabasa niyo itong kwento ko. Tawagin niyo na lang po akong Ren. Karanasan ko to noong grade 5 pa lang ako. Active lyre band member po ako nito. So kapag may program sa school, palagi kaming present. Hindi po ako katangkaran, kaya palaging ako ang nasa unahan ng banda. Kaya mas ako ang palaging nakikita ni Sir Chin. Siya yung nagtuturo sa amin. Isang beses sa isang linggo kami mag-practice kapag walang ganap. Pero kapag magkakaroon ng program sa school, ay araw-araw naman after class ang praktisan namin. Malapit na naman ang United Nation noon. Kaya everyday after school, todo practice kami kasama ng mga majorettes. Nung panahon na yon, kada practice, may kasama palagi si Sir na mukhang kaidaran ko lang na babae. Madalas, nakaupo lang siya sa stage at nanonood sa amin. Doon siya malapit sa mga gamit ni Sir, na parang binabantayan yon. At dahil nga araw-araw na ang practice namin nun, hindi ko maiwasang puntahan siya at kausapin kapag break namin. Mabilis kaming nagkasundo. Nalaman ko din na Charmaine ang pangalan niya. Naglalayr din daw siya, pero sa ibang school. Hindi ko na lang maalala yung school na binanggit niya. Naalala ko lang nung tinanong ko siya kung bakit siya palaging kasama ni Sir. Yun pala, tito niya si Sir Chin at magkapit-bahay lang sila. Maikling kwentuhan lang kami madalas kasi saglit lang naman yung break namin. Si Sir Chin, kung ide-describe ko, matandang bading siya, pero respetado po pumorma. Yun pong nakapang teacher ang suot. Ganun po siya. Pasensya na po, no offense po sana. Wala kasi akong friend o kahit kakilala na bakla. Kaya hindi ko alam kung anong nakaka-offend para sa kanila. Hindi ko alam kung na-aksidente ba siya o kung ano man ang nangyari. Pero nakatungkod din siya palagi sa practice. Na dati namang hindi.
Hindi ko to mapapansin noon. Kung hindi lang niya na-misplace yung coin purse niya noon. Pinaghanap niya kami sa court dahil hindi daw niya makita. Baka daw nalaglag sa tabi-tabi. Nakita ko lang yon nung tinawag ako ni Charmaine at itinuro sa akin yung isang plastic sa basurahan. Kinuha ko yon at doon namin nakita sa loob ng plastic yung purse ni Sir na mukhang nasama lang nung itapon niya yung basura niya. Nag-thank you naman si Sir kaya sinabi ko na itinuro lang sa akin ni Charmaine. Tapos bumalik na agad ako sa formation namin. Medyo naiinis pa ako noon kasi kung bakit ako pa yung tinawag ni Charmaine para ituro yung purse kung pwede naman niyang sabihin na lang agad ito sa tito niya. Naiinis kasi naturuan na po ako ng kaartehan noon ng nanay ko kaya di ko trip na magkalkal ng basura. Doon ko palang napansin na hindi pala talaga siya pinapansin ng tito niya. Nung makausap ko siya kung bakit di siya pinapansin, hindi siya sumagot. Kaya hindi na lang ako nag-usisa ulit kasi baka napagalitan pala siya. Ang kaso kinabukasan, walang Charmaine ang nagpakita sa practice. Ilang araw pa akong naghintay nun kasi baka hindi lang talaga siya nakakasama nung mga araw na yon. Pero wala talaga. Hindi na talaga siya sumama sa tito niya. Nahihiya naman akong magtanong. Kaya nung last day ng practice namin, naglakas loob na akong itanong kay Sir kung bakit hindi niya na isinasama si Charmaine. Sir Kira, sa totoo lang, hindi ko alam kung binibiro lang ba ako ni Sir noon nung sinagot niya yung tanong ko. Pero tinanong niya ako pabalik kung sino daw bang Charmaine ang sinasabi ko. Nung nakaraan niya pa raw gustong itanong yun sa akin. Pero dahil rush na nga kami sa practice, hindi na ulit pumasok sa isip niyang itanong sa akin. Sabi ko lang sa kanya, yung palagi niyang kasama sa practice noon. Ang huli ka akong araw na kasama niya si Charmaine, nung maitapon niya yung wallet niya kasama yung basura niya. Sabi niya lang, wag ko daw siyang takutin. Pero sabi ko, Sir naman, ako nga yung tinatakot niya dahil araw-araw kaming magkausap ni Charmaine noon. Naputol na dito yung usapan namin dahil kailangan na ako sa formation. Pero hindi na talaga yun nawala sa isip ko. Gusto ko pa sanang kausapin ulit si Sir pero hindi ko na din naman alam ang sasabihin ko. Nalilito na talaga ako noon at natatakot. Kasi paano pala kung hindi naman pala nagbibiro si Sir? Nung magkaroon ulit ako ng lakas ng loob, tinanong ko yun sa isang lyre member din na mas ahead sa akin. Kung naaalala ba niya yung batang kasama ni Sir sa practice noon. Ang sagot niya ay taliwas din sa sagot na gusto kong madinig. Kasama? Wala namang kasama si Sir sa practice natin noon . Hindi ko na yun inungkat pa mula noon. Hindi ko na din tinanong kay Sir o kahit kanino pa. Para kasing nadadagdagan lang ang takot ko sa kada ibang sagot na madidinig ko. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Totoong karanasan ko po ito at kaya ko pong i-describe yung mukha ni Charmaine kung tatanungin ako. Kaya lang, parang wala talagang ibang nakakita sa kanya bukod sa akin. Kaya ginusto ko na lang na mag-move on. Sana mabasa to, Sir Kira. Gusto kong mabasa ang sasabihin ng ibang makakarinig nito. Salamat po and God bless.